Tinawag siyang kriminal, isang hamak na katulong na walang alam, kundi ang maglinis ng dumi. Pero sa gabing iyon, habang bumabagyo at walang kuryente, siya lang ang natitirang ilaw para sa batang tinalikuran na ng mundo. Inakusahan siya ng pagpapahirap sa bata, pero ang hindi nila alam, ang pagmamahal minsan ay kailangang masakit para makapagpagaling. Hahayaan mo bang husgahan siya ng mga matang bulag sa katotohanan? Sayang lang ang pera ng ama mo sa'yo. Pilay ka na nga. Tanga ka pa. Ang matinis na boses na yon ay sumalubong kay Diwata bago pa man niya tuluyang maihakbang ang kanyang paa sa loob ng mansyon. Hindi hangin o amoy ng mamahaling pabango ang bumati sa kanya, kundi ang hagupit ng mga salitang iyon. Nanigas ang kanyang katawan sa may pintuan. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawakan ng luma niyang maleta hanggang sa mamuti ang mga ito. Sa gitna ng malawak at malamig na silid na puno ng mga makabagong kagamitang medikal, nakita niya ang isang batang lalaki. Nakadapa ito sa sahig na gawa sa marmol. Ang kanyang payat at walang lakas na mga binti ay nakadikit sa malamig na bato, tila mga sanga ng puno na matagal nang natuyo. Sa di kalayuan, nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng seda at may suot na kumikinang na mga alahas. Si Imelda, nakapamaywang ito habang nakatingin sa bata na parang isang basahan na nagkalat sa kanyang nilalakaran. Sinubukan ng bata na abutin ang isang basag na picture frame sa sahig. Ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig sa pag-abot. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, sinipa ni Imelda ang frame palayo. Dumulas ito sa makinis na sahig at tumama sa pader. "Huwag mo nang subukan," ang sabi ni Imelda. Ang boses ay puno ng pangungutya habang inaayos ang kanyang buhok. "Kahit anong gawin mo, hindi na babalik ang nanay mo at hindi ka na rin makakalakad. Tanggapin mo na lang na pabigat ka." Parang may kung anong humiga sa dibdib ni Diwata. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot, ang parehong kirot na naramdaman niya noong huling beses niyang nakita ang kanyang kapatid. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang takbuhin ang bata. Pero alam niyang sa sandaling iyon, siya ay walang kapangyarihan. Siya ay isang bagong salta, isang katulong na kailangan ng trabaho para mabuhay. Ang bata ay hindi umiyak. Iyon ang mas nakadudurog ng puso. Sanay na ang mga mata nito sa luha na ayaw nang pumatak. Yumuko na lamang ito. Ang noo ay halos dumikit sa sahig. Tila tinatanggap ang kanyang kapalaran bilang isang bilanggo sa sarili niyang tahanan. Biglang bumukas ang malaking pinto sa likuran ni Diwata. Pumasok ang isang lalaking naka-Amerikana, amoy mamahaling cologne at tabako. Si Avelino, ang may-ari ng bahay at ang ama ng bata. Agad na nagbago ang anyo ni Imelda. Mula sa pagiging isang bruha, ang kanyang mukha ay napalitan ng isang namangiti na puno ng pag-aalala. Mabilis siyang lumapit sa bata at nagpanggap na tinutulungan itong bumangon. "Oh my God, Tala. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang pipilit tumayo," ang sabi ni Imelda sa tinig na malambing na ngunit puno ng lason. Tumingin siya kay Avelino na may halong pagpapaliwanag. "Hon, nakita mo ba yun? Ang tigas talaga ng ulo ng anak mo. Ilang beses ko na siyang sinabihan na delikado, pero nagpumilit pa rin siya." Hindi sumagot si Avelino. Nilampasan lamang niya ang kanyang anak na nakadapa pa rin sa sahig. Dumiretso siya sa monitor na nasa tabi ng kama. Tiningnan niya ang mga numero sa screen, ang heartbeat rate, ang blood pressure, ang oxygen levels. Normal naman ang vitals niya, ang sabi ni Avelino sa malamig na boses na tila ang kausap niya ay isang makina at hindi ang kanyang laman at dugo. "Imelda, tawagan mo ang doktor. Baka kailangan taasan ang dosage ng sedative niya para hindi siya malikot." Napasinghap si Diwata. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ang bata ay nangangailangan ng yakap, hindi ng gamot pampakalma. Hindi niya namalayan na nakahakbang na pala siya papasok. "Sir," ang mahinang tawag ni Diwata. Ang kanyang boses ay nanginginig pero buo.
Napalingon silang dalawa sa kanya. Tiningnan siya ni Avelino mula ulo hanggang paa. Isang tingin na walang emosyon. Parang tinitingnan lamang nito ang isang bagong piraso ng muebles. Ikaw na ba ang bagong caregiver? Tanong ni Avelino habang tinitingnan ang kanyang relo. Late ka ng 5 minuto. Pasensya na po, sir. Sagot ni Diwata habang mabilis na lumalapit kay Tala. Lumuhod siya sa tabi ng bata. Nang hawakan niya ang balikat ni Tala, naramdaman niya ang pag-urong nito. Takot. Ang batang ito ay takot sa hawak ng tao. Dahan-dahan, inangat ni Diwata ang bata. Ang katawan nito ay magaan, masyadong magaan para sa kanyang edad. Amoy gamot at amoy luma ang kanyang damit. Habang inihahiga niya si Tala sa kama, napansin ni Diwata ang isang bagay na nagpakulo ng kanyang dugo. Sa ilalim ng manggas ng pajama ng bata, sa may pulso ay may mga pasa, mga pasang hugis daliri at mga marka ng tila pagkakatalinga. Tumingin siya kay Avelino. Ang mga mata ay nagtatanong, "Sir, may mga pasa po ang bata." Ang sabi niya, hindi maitago ang pagkabahala sa kanyang boses. Sumingit si Imelda, mabilis at depensibo. "Ah, yan ba? You know how clumsy he is. Nahuhulog siya sa kama, kaya kailangan naming itali minsan ang kamay niya. It's for his own safety. Di ba, Hon?" Tumango lang si Avelino habang nagtitipa sa kanyang cellphone. "Gawin mo ang trabaho mo. Linisin mo siya, pakainin at painumin ng gamot. Ayoko ng ingay. May conference call ako ng 8:00. Tumalikod na si Avelino at lumabas ng silid. Iniwan ang kanyang anak sa kamay ng 2 babae at ng mga makina. Naiwan si Diwata na nakatayo sa tabi ng kama. Tiningnan siya ni Imelda ng matalim. Ang nangiti kanina ay naglaho na parang bula. Lumapit ito sa kanya at bumulong. Ang amoy ng mamahaling mint ay humalo sa hangin. "Huwag kang masyadong magmagaling, Inday. Tandaan mo, dito sa bahay na to, ako ang batas. Sumunod ka lang at baka tumagal ka pa." Padabog na lumabas si Imelda. Iniwan si Diwata at si Tala sa katahimikan ng malawak na silid. Nang gabing iyon, habang inaayos ni Diwata ang kanyang higaan sa isang maliit na kwarto sa tabi ng kusina, narinig niya ang boses ni Imelda mula sa terrace. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Nakita niya ang anino ni Imelda na may kausap sa telepono habang humihit-hit ng sigarilyo. "Oo nga, huwag kang mag-alala," ang sabi ni Imelda sabay tawa ng mahina. "Bakit ko naman siya pagagalingin? As long as he stays in that wheelchair. Sa akin ang kontrol ng trust fund." Ang tanga talaga ni Avelino, akala niya nagmamalasakit ako. Ang hindi niya alam, bawat patak ng gamot na yun ay pamana ko para sa ating kinabukasan. Nanlamig ang buong katawan ni Diwata. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinatakpan ng kanyang bibig upang hindi makalikha ng ingay. Sa itaas, sa kwartong puno ng ginto at makina, isang bata ang natutulog ng mahimbing dahil sa gamot. Walang kamalay-malay na ang kanyang sakit ay ang susi sa kayamanan ng iba. At si Diwata, sa gitna ng dilim, ay alam na ang kanyang pinasok ay hindi lang trabaho. Ito ay isang digmaan. Ang kusina ng mansyon ay kasing lamig at kasing puti ng ospital. Walang amoy ng pritong bawang, walang init ng sinaing, at walang bakas ng pagmamahal. Nakatayo si Diwata sa harap ng mahabang mesa kung saan nakahain ang agahan para kay Tala. Isang lata ng imported na corned beef na mamantika at malamig, at isang platito ng matigas na tinapay. Napabuntong hininga si Diwata. Ito ba ang pagkain na magpapalakas sa isang batang may sakit? Kinuha niya ang plato at akmang itatapon ang laman nito sa basurahan. Ngunit nagdalawang isip siya. Mahirap lang siya at masama ang magsayang ng pagkain. Pero mas masama ang hayaang kumain ng basura
ang isang batang kailangan ng lakas. Itinabi niya ang corned beef at naghahalongkat sa malaking refrigerator. Sa sulok, sa likod ng mga bote ng wine at imported na keso, nakakita siya ng ilang piraso ng manok, luya at bigas. Napangiti siya ng mapait. Sa probinsya nila, ito ang gamot sa lahat ng sakit. Ang haplos ng mainit na sabaw. Nagsimulang magluto si Diwata. Sa loob ng ilang minuto, ang amoy ng ginisa, luya at manok ay gumapang sa buong kusina. Pilit na tinutunaw ang lamig ng aircon. Ito ang amoy ng tahanan. Ang amoy na matagal nang nawala sa bahay na ito. Nang pumasok si Diwata sa kwarto ni Tala, dala ang isang mangkok ng arroz caldo, nakita niyang nakatulala ang bata sa bintana. Ang ulan sa labas ay tila walang balak tumigil. Tala, malamig na tawag ni Diwata. Kain na tayo. Hindi lumingon ang bata. Ayoko. Hindi masarap ang pagkain dito. Lasang gamot. Lumapit si Diwata at inilapag ang tray sa bedside table. Ang usok mula sa mainit na lugaw ay dahan-dahang lumapit sa ilong ng bata. Nakita ni Diwata ang bahagyang paggalaw ng ilong ni Tala. Unti-unti, lumingon ito. Ang kanyang mga mata, na kanina ay walang buhay, ay biglang nagkaroon ng bahagyang kislap. Bakit? Bakit amoy nanay? Mahinang tanong ni Tala. Nanikip ang dibdib ni Diwata. Ang simpleng lugaw pala ay sapat na para ibalik ang alaala ng isang inang pumanaw na. Umupo siya sa gilid ng kama at sumandok ng kaunti. Hinipan niya ito ng dahan-dahan bago itinapat sa bibig ng bata. Luto ko to, bulong ni Diwata. Espesyal. May halong magic para lumakas ka. Binuksan ni Tala ang kanyang bibig nang malasahan niya ang init ng luya at linamnam ng manok. Isang butil ng luha ang tumakas sa kanyang mata. Hindi na siya umangal. Sunod-sunod ang kanyang subo. Tila ba ngayon lang siya nakakain ng tunay na pagkain sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos kumain, oras na para sa gamot. Kinuha ni Diwata ang lalagyan ng mga tableta na iniwan ni Imelda sa ibabaw ng mesa. May 3 gamot na dapat inumin, vitamins, calcium, at isang malaking kapsula na kulay asul. Tinitigan ni Diwata ang asul na kapsula. Naalala niya ang narinig niya kagabi. Bawat patak ng gamot ay pamana ko. Kinabahan siya. Wala siyang alam sa medisina, pero alam niya ang kutob ng isang taong lumaki sa hirap at sanay makiramdam sa panganib. Ate, tawag ni Tala. Ang boses ay inaantok na, kahit tanghali pa lang. Iinumin ko na ba yung pampatulog? Lagi kasing sinasabi ni Tita Imelda na matulog na lang ako para hindi sumakit ang binti ko. Pampatulog. Iyon ang kumpirmasyon. Gusto nilang tulog ang bata para hindi ito makareklamo, para hindi ito magsumikap na gumaling. Nagpasya si Diwata. Mabilis niyang dinukot ang asul na kapsula at ibinulsa ito sa kanyang apron. Ang tanging ibinigay niya kay Tala ay ang vitamins at calcium. Hindi mo kailangang matulog ngayon, Tala, sabi ni Diwata habang inaayos ang kumot ng bata. Gusto mo bang kwentuhan na lang kita? Nanlaki ang mga mata ni Tala. Kwento? Walang nagkukwento sa akin dito. Sabi ni Daddy, waste of time daw yun. Ngumiti si Diwata at hinaplos ang buhok ng bata. Alam mo ba kung bakit Tala ang pangalan mo? Kasi noong unang panahon, may isang bituin na nahulog sa lupa. Akala niya, wala na siyang silbi kasi wala na siya sa langit. Pero hindi niya alam, kahit nasa lupa siya, kaya pa rin niyang magbigay ng liwanag sa mga naliligaw. Nakinig si Tala ng buong atensyon. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakatulog dahil sa gamot. Nakatulog siya dahil sa pagod sa pakikinig at sa bigat ng busog na tiyan. Bago siya tuluyang pumikit, hinawakan niya ang kamay ni Diwata. Salamat ate, bulong niya. At sa gilid ng kanyang labi, sumilay ang isang napakanipis na ngiti. Kinabukasan, maagang pumasok si Imelda sa kwarto. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matalim na tunog sa sahig.
Agad siyang dumiretso sa lalagyan ng gamot. Nakita ni Diwata mula sa sulok ng kanyang mata ang pagkunot ng noo ni Imelda. Binilang nito ang mga natirang tableta. Pagkatapos, tumingin ito kay Tala, nagising at nagbabasa ng libro, isang bagay na hindi nito karaniwang ginagawa sa umaga dahil sa antok. Dahan-dahang lumingon si Imelda kay Diwata. Ang kanyang mga mata ay naniningkit, parang ahas na nakakita ng kanyang biktima. Diwata, tawag ni Imelda. Ang boses ay matamis, pero may halong banta. Halika nga dito sandali. Lumapit si Diwata. Pilit na pinapakalma ang kabog ng kanyang dibdib. Kinapa niya ang bulsa ng kanyang apron kung saan naroon pa rin ang asul na kapsula na hindi niya itinapon kagabi dahil sa takot na makita ito sa basurahan. Humakbang palapit si Imelda hanggang sa ang mukha nila ay magkalapit na. Naamoy ni Diwata ang mamahaling pabango nito na humahalimuyak, pilit na tinatakpan ng baho ng kanyang ugali. Bakit parang ang sigla ng bata ngayon? Bulong ni Imelda habang ang kanyang mga mata ay bumaba sa bulsa ng apron ni Diwata na bahagyang umuumbok. Sigurado ka bang sinunod mo ang lahat ng utos ko? Hindi nakasagot si Diwata. Pakiramdam niya ay tumigil ang pag-ikot ng mundo habang ang kamay ni Imelda ay dahan-dahang umaabot sa kanyang bulsa. Bumilis ang tibok ng puso ni Diwata, tila hinahabol siya ng sarili niyang kaba. Ang kamay ni Imelda ay ilang pulgada na lang mula sa bulsa ng kanyang apron kung saan nakatago ang asul na kapsula. Sa sandaling iyon, alam ni Diwata na kapag nalaman ni Imelda ang ginawa niya, hindi lang trabaho ang mawawala sa kanya, kundi pati na rin ang pag-asa ni Tala. Rosario po, ma'am. Mabilis na sagot ni Diwata, sabay atras ng bahagya. Dumukot siya sa kabilang bulsa at inilabas ang isang lumang rosaryong gawa sa kahoy. Ito ang tanging pamana ng kanyang ina. Ipinakita niya ito kay Imelda na may nanginginig na mga kamay. Nagdadasal lang po ako para sa paggaling ni Tala. Dagdag pa niya, nakayuko ang ulo bilang tanda ng pagpapakumbaba. Tinitigan ni Imelda ang rosaryo na parang isang maruming insekto. Umismid ito at pinagpag ang hangin sa kanyang harapan. Itago mo yang mga anting-anting mo, ang mataray na sabi ni Imelda, sabay talikod. Wala tayong lugar para sa mga pamahiin sa bahay na to. This is a house of science, not miracles. Nakahinga ng maluwag si Diwata. Nakalusot siya, pero alam niyang pansamantala lang ito. Ang mga mata ni Imelda ay nanatiling mapagmatyag, naghahanap ng anumang butas para siya ay sirain. Nang hapong iyon, habang naglilinis si Diwata ng kwarto, napansin niya ang isang himala. Habang nakaupo si Tala sa wheelchair at nanonood ng ulan, nakita ni Diwata ang bahagyang paggalaw ng hinlalaki sa paa ng bata. Maliit lang ito, halos hindi mapapansin, pero naroon ang paggalaw. Tala! Bulong ni Diwata. Lumapit siya at lumuhod. Nakita mo ba yon? Gumalaw ang daliri mo. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Tinitigan niya ang kanyang paa. Sinubukan niyang igalaw ulit. Sa pagkakataong ito, hindi lang hinlalaki, kundi pati ang kasunod na daliri ay kumibot. Gumalaw nga ate, ang sabi ng bata. Ang boses ay puno ng gulat at tuwa. Gumalaw siya! Akmang yayakapin ni Diwata ang bata nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Imelda, dala ang isang tray ng merienda. Mga imported na biskwit na matigas at walang lasa. Nakita niya ang eksena. Si Diwata na nakaluhod sa paanan ni Tala at ang bata na mukhang buhay na buhay. Sa halip na matuwa, dumaan ang kilabot sa mukha ni Imelda. Alam niya ang ibig sabihin nito. Kapag gumaling si Tala, mawawalan siya ng kontrol sa trust fund. Kapag nakalakad ang bata, hindi na siya kailangan ni Avelino. Mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon. Lumapit siya kay Tala at hinawakan ng paa nito ng mahigpit, masyadong mahigpit. Ano na naman ang ginagawa mo?
Tanong ni Imelda kay Diwata. Ang boses ay matalim. Bakit mo pinipilit ang bata? Masasaktan lang siya. Ma'am, gumalaw po ang paa niya. Nakita ko po. Depensa ni Diwata. Imagination mo lang yan, putol ni Imelda. Binitawan niya ang paa ni Tala ng padabog. Spasm lang yan. It means he's stressed. Tala baby, masakit ba? Sinaktan ka ba ng yaya mo? Tiningnan ni Tala si Diwata, tapos kay Imelda. Nakita ng bata ang babala sa mga mata ng kanyang tita. Yumuko siya. Hindi po, pero pagod na po ako. Ngumiti si Imelda ng matagumpay. See? Pagod na ang bata. Lumabas ka na, Diwata. Ako na ang bahala dito. Nang makalabas si Diwata, hindi siya mapakali. Alam niyang may gagawin si Imelda. At tama siya. Dumiretso si Imelda sa opisina ni Avelino sa ibaba. Naabutan niyang nagbabasa ng report si Avelino. Umupo si Imelda sa gilid ng mesa, nagpapanggap na nag-aalala. Hon, I'm really worried. Panimula ni Imelda. Yung bago nating maid si Diwata, I think she's weird. Nakita ko siyang may binubulong sa paa ni Tala kanina. Tapos pinapakain niya ng kung ano-anong native food. Baka ginagayuma na niya ang anak mo. Ibinaba ni Avelino ang kanyang salamin. Gayuma? Imelda, nasa 21st century na tayo. I know, pero tingnan mo naman si Tala. Pagpapatuloy ni Imelda, ang boses ay parang ahas na bumubulong ng lason. Bigla siyang naging hyper. Hindi ba suspicious yun? Baka binibigyan siya ng drugs ng babaeng yan para magmukhang gumagaling siya. Remember, poor people will do anything for money. Natahimik si Avelino. Ang takot na maloko at mapahamak ang kanyang anak, ang pinakamahina niyang punto. Ipinatawag niya si Diwata. Nang pumasok si Diwata sa opisina, naramdaman niya agad ang bigat ng hangin. Nakatayo si Avelino sa may bintana, nakatalikod. Si Imelda naman ay nakaupo sa sofa, nagbabasa ng magazine pero nakangisi ng palihim. Totoo ba? Tanong ni Avelino nang hindi lumilingon. Totoo bang hindi mo pinapainom ng gamot ang anak ko at pinapakain mo siya ng kung ano-ano? Sir? Sagot ni Diwata. Matatag ang boses kahit nanginginig ang tuhod. Ang gamot po ay para sa sakit, pero ang anak niyo po, hindi lang katawan ng may sakit. Malungkot po siya. Ang arroz kaldo po na niluto ko, pagkain po yun ng may pagmamahal. Nakita ko po siyang ngumiti. Masama po ba yon? Humarap si Avelino. Tinitigan niya si Diwata. Sa mga mata ng babaeng ito, nakita niya ang isang pamilyar na apoy. Ang parehong tapang na nakita niya sa kanyang asawa nung ipinaglalaban nito ang buhay ni Tala sa ospital bago ito mamatay. Saglit na natulala si Avelino. Parang bumalik ang nakaraan. Nakita niya sa kanyang isip ang imahe ni Diwata. Nakarga si Tala sa may bintana kanina. Itinuturo ang mga ibon. Walang halong takot, puro kalinga. Bumuka ang bibig ni Avelino para magsalita, pero mabilis na sumingit si Imelda. Naramdaman ng ahas na nawawala ang kanyang biktima. Hon, don't be fooled by her drama, sabi ni Imelda. Tumayo at lumapit kay Avelino. Humahawak sa braso nito. Ganyan din ang sinabi ng last caregiver bago natin nalaman na ninanakawan pala tayo. We can't take risks. Tala is helpless. Napapikit si Avelino. Ang luhika at takot ay muling nanaig sa kanyang puso. Ang alaala ng kanyang asawa ay muling natabunan ng paranoia na itinanim ni Imelda. Huminga siya ng malalim at tumingin ng diretso kay Diwata. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa pagiging malamig na bato. Hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo, Diwata. Pero sa pamamahay na ito ako ang masusunod. Bumaling siya kay Imelda. Tumawag ka ng technician bukas ng umaga. Technician? Para saan, Hon? Tanong ni Imelda. Nagmamaang-maangan, pero alam na niya ang sagot. CCTV, mading sabi ni Avelino. Gusto kong lagyan ng kamera ang bawat sulok ng kwarto ni Tala. Bawat galaw,
Bawat subo ng pagkain, bawat gamot na iniinom, gusto kong makita ang lahat. Tumingin siya kay Diwata nang may babala. Dahil sa bahay na ito, wala akong pinagkakatiwalaan. Wala. Napayuko si Diwata. Narinig niya ang mahinang halakhak ni Imelda sa kanyang isipan. Ang mansyon ay hindi na lamang kulungan. Ito ay magiging isang aquarium na ngayon, kung saan ang bawat galaw niya ay babantayan ng mga matang mapanghusga. Paano niya maililigtas si Tala kung bawat haplos ng kalinga ay bibigyan ng maling kahulugan? Ang pulang ilaw sa maliit na kamera sa kisame ay tila mata ng isang demonyo na hindi kumukurap. Ramdam ni Diwata ang bigat ng tingin nito habang sinusubuan niya si Tala ng tanghalian. Bawat galaw ng kanyang kamay, bawat pagpunas niya sa bibig ng bata ay parang isang pagtatanghal sa isang entablado kung saan ang manunood ay naghihintay lang na siya ay magkamali. Tahimik ang kwarto. Masyadong tahimik. Wala na ang kwentuhan tungkol sa mga bituin dahil natatakot si Diwata na baka marinig ng mikropono at sabihin na naman ni Imelda na nilalason niya ang utak ng bata. Napatingin siya sa bintana. Sa labas, tumigil na ang ulan. Ang hardin sa likod ng mansyon ay kumikinang dahil sa sikat ng araw na tumatama sa mga basang dahon. Alam ni Diwata na ang mga kamera ay nakatutok lang sa loob ng bahay at sa main gate. Ang likod bahay sa may ilalim ng malaking puno ng mangga ay isang blind spot. Tala? Bulong ni Diwata. Tinitiyak na ang kanyang likod ay nakaharang sa kamera para hindi mabasa ang kanyang labi. Gusto mo bang lumabas? Amoy ulan ng lupa. Mabango. Tumingin si Tala sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot at excitement. Bawal po lumabas, ate. Sabi ni Tita Imelda, madumi ang hangin. Baka magka-asthma ako. Ngumiti si Diwata at kinindata ng bata. Saglit lang tayo. Kailangan mo ng vitamin D galing sa araw. Mas magaling yun kaysa sa tableta. Dahan-dahan, itinulak ni Diwata ang wheelchair palabas ng kwarto. Dumaan sila sa kusina kung saan abala ang mga katulong. Wala si Imelda, nasa beauty salon daw ito kasama ang mga amiga. Si Avelino naman ay nasa opisina sa Makati. Nang makalabas sila sa terrace, sinalubong sila ng sariwang hangin. Ibang-iba ito sa hangin ng aircon na matabang at tuyo. Huminga ng malalim si Tala. Pinuno ang kanyang maliit na baga ng amoy ng damo at basang lupa. Itinulak ni Diwata ang wheelchair papunta sa damuhan. Huminto sila sa ilalim ng puno. Lumuhod si Diwata sa harap ng bata. Tala, may gagawin tayo, pero secret lang natin, okay? Tumango ang bata. Dahan-dahang tinanggal ni Diwata ang sapatos at medyas ni Tala. Ang mga paa ng bata ay maputi, makinis, at malambot. Mga paang hindi pa nakaranas ng gasgas o dumi dahil laging nakabalot. Ate, anong gagawin mo? Kinakabahan na tanong ni Tala. Madumi ang lupa. Ang lupa ay hindi madumi, Tala. Diyan tayo nanggaling at diyan tayo kumukuha ng lakas, sagot ni Diwata. Binuhat niya ang mga binti ng bata at dahan-dahang ibinaba hanggang sa dumampi ang mga talampakan nito sa damuhan. Napasinghap si Tala. Malamig! Ate, nakikiliti ako. Sa unang pagkakataon, narinig ni Diwata ang isang tunog na matagal nang nawala sa mansyon na yon. Ang halakhak ng isang bata. Hindi ito pilit. Ito ay tawa ng purong ligaya dahil sa isang simpleng sensasyon. Iginagalaw-galaw ni Tala ang kanyang mga daliri sa damo. Ninanamnamang tekstura ng bawat hibla at ang lamig ng dewdrops. Ganyan ang pakiramdam ng buhay, Tala. Sabi ni Diwata. Nakangiti habang pinapanood ang bata. Ang sakit, ang lamig, ang kiliti. Lahat yan. Ibig sabihin buhay ka. Biglang may narinig silang kaluskos sa likuran. Mabilis na lumingon si Diwata. Handa nang humingi ng tawad. Pero hindi si Imelda ang nakita niya. Si Aling Rosa, ang matandang kusinera. May dala itong basket ng mga nilabhang damit.
Nakatingin si Aling Rosa kay Tala na tumatawa pa rin habang nilalaro ang damo gamit ang paa. May luha sa mga mata ng matanda. Lumapit ito nang mabilis kay Diwata at may iniabot na isang maliit na papel na nakatupi. "Itago mo to," bulong ni Aling Rosa. Ang boses ay nanginginig. Narinig ko siyang kausap ang abogado kanina. May pinapabago siya sa last will and testament ni Sir Avelino habang wala ito. "Mag-ingat ka, iha. Ikaw ang gagawin niyang dahilan kapag may nawala." Bago pa man makapagtanong si Diwata, mabilis na umalis si Aling Rosa. Kinabahan si Diwata. Ikaw ang gagawin niyang dahilan kapag may nawala. Ano ang ibig sabihin noon? Hindi pa siya nakakabawi sa babala nang biglang bumukas ang sliding door ng terrace. Ang tunog ng pagbukas nito ay parang kulog na bumasag sa kanilang munting paraiso. Nakita nila si Imelda. Nakatayo ito sa may pintuan. Ang mukha ay hindi maipinta. Umuwi ito ng maaga. "What do you think you are doing?" sigaw ni Imelda. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Mabilis na lumapit si Imelda at hinila ang wheelchair ni Tala palayo kay Diwata. Muntik nang mahulog ang bata kung hindi ito nakakapit ng mahigpit. "Look at his feet! Ang dumi-dumi!" Tili ni Imelda, turo sa mga paa ni Tala na may bahid ng putik. "Are you trying to give him an infection? Alam mo bang pwedeng pumasok ang bakterya sa pores niya at mamatay siya?" "Ma'am, nagpapahangin lang po kami." "Shut up!" sigaw ni Imelda. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Diwata. Namhid ang mukha ni Diwata. Nalasa niya ang dugo sa gilid ng kanyang labi. Pero mas masakit ang nakita niya. Si Tala ay yumuko at nagsimulang umiyak. Binabawi ang kanyang mga paa at pilit na tinatakpan. Tila hiyang-hiya sa kanyang panandaliang kaligayahan. "Pasok!" utos ni Imelda sa mga katulong na lumabas dahil sa ingay. "Linisin niyo ang batang yan. Disinfect him. At ikaw, Diwata." Lumapit si Imelda kay Diwata. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Sumunod ka sa akin sa kwarto ko. Nawawala ang diamond ring ko at ikaw lang ang nakapasok doon kaninang umaga para maglinis." Nanlaki ang mga mata ni Diwata. Naalala niya ang babala ni Aling Rosa. Ikaw ang gagawin niyang dahilan kapag may nawala. Nagsimula na ang bitag at wala si Avelino para marinig ang kanyang panig. Habang hila-hila siya ng guard papasok, lumingon si Diwata kay Tala. Ang bata ay nakatingin sa kanya. Umiiyak at bumubulong ng, "Ate, ate." Sa damuhan, naiwan ang bakas ng maliliit na paa ni Tala. Ang tanging ebidensya na minsan, sa loob ng ilang minuto, siya ay naging malaya. Binalot ng tensyon ang malawak na sala ng mansyon. Nakatayo si Diwata sa gitna, napapalibutan ng mga gwardya at katulong. Sa kanyang paanan, nakakalat ang lahat ng laman ng kanyang luma at kupas na maleta, mga damit na pambahay, ilang piraso ng barya, isang maliit na radyo, at ang rosaryo ng kanyang ina. "Halugugin niyo pa! Sigurado ako na nasa kanya yon!" sigaw ni Imelda. Ang mukha nito ay namumula sa galit. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay halos pumutok na. "Nakita ko siyang pumasok sa kwarto ko. Magnanakaw!" Lumuhod ang isang gwardya at kinapa ang bawat tupi ng mga damit ni Diwata. Pinisil niya ang lining ng maleta. Wala. Itinaob niya pati ang maliit na pitaka ni Diwata. Wala ni isang kislap ng diamante ang lumabas. "Ma'am Imelda," ang mahinahong sabi ni Aling Rosa na nakatayo sa gilid. Hawak ang isang baso ng tubig. "Wala po talaga. Baka naman po, naiwan niyo sa banyo kanina nung naghugas kayo ng kamay? Parang nakita ko po kasi doon sa may lababo." Nanlaki ang mga mata ni Imelda. Tumingin siya ng masama kay Aling Rosa. Alam niyang nagsisinungaling ang matanda para pagtakpan si Diwata o baka may ginawa ito, pero hindi siya pwedeng magwala ng walang ebidensya. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, bumukas ang malaking pinto sa main entrance.
Pumasok si Avelino. Basa ang kanyang coat mula sa ambon sa labas. Ang kanyang muka ay pagod at walang pasensya. Anong ingay ito? Tanong ni Avelino. Ang boses ay mababa, pero umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng lahat. Agad na lumapit si Imelda. Nagbago ang anyo mula sa pagiging dragon ay naging isang maamong tupa na naapi. Hon, thank God you're home. Nawawala ang diamond ring ko. I'm sure kinuha ng babaeng yan. Tingnan mo, ang gulo ng gamit niya. Siguro nagbabalak na siyang tumakas. Tiningnan ni Avelino ang mga nakakalat na gamit ni Diwata. Nakita niya ang rosaryo sa sahig. Nakita niya ang mga damit na halatang luma na pero malinis at plansado. At nakita niya si Diwata. Nakatayo ng tuwid, hindi umiiyak, hindi nagmamakaawa. Nakatingin lang ng diretso sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng dignidad kahit nanyurakan na ang kanyang pagkatao. Sir, sabi ni Diwata. Ang boses ay basag pero buo. Wala po akong kinuha. Kahit kailan, hindi ko po dudumihan ang mga kamay ko sa bagay na hindi akin. Nagkatitigan sila ng ilang segundo. Sa sandaling iyon, parang may dumaang kuryente ng pagdududa sa isip ni Avelino. Naalala niya ang sinabi ni Imelda tungkol sa drugs at abuse. Pero ang nakikita niya ay isang babaeng may prinsipyong hindi matitinag. Huminga ng malalim si Avelino at nag-iwas ng tingin. Itigil niyo na yan. Ayoko ng gulo ngayon. Pero I said stop it, Imelda. Sigaw ni Avelino. Napatahimik ang lahat. May mas malaki tayong problema. May bagyo. Super typhoon. Signal number 4 ang nakataas sa Metro Manila at tagig mamayang gabi. Tumingin si Avelino sa kanyang relo. Iniiwasang tumingin kay Tala, na nasa itaas ng hagdanan, nakadungaw at takot na takot. Kailangan kong pumunta sa Manila ngayon din. Pagpapatuloy ni Avelino. May emergency meeting ang board dahil sa bagyo. Baka abutin ako ng 3 araw doon kung ma-stranded ako. Aalis ka? Tanong ni Imelda. Ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng isang patagong ngiti. Delikado, honorable. Pero kung kailangan, sige, kami na ang bahala dito. Tumango si Avelino. Kayo na ang bahala. Ang totoo, walang meeting, walang emergency sa board. Ang kanyang sasakyan ay hindi tutuloy sa Manila. Iikot lang ito sa kabilang subdivision, sa isang private safe house na konektado sa CCTV system ng mansyon. Ito ang kanyang bitag. Gusto niyang makita kung ano ang totoong nangyayari kapag wala siya. Gusto niyang hulihin si Diwata sa akto. O patunayang mali ang kanyang asawa. Umakyat si Avelino sa kanyang kwarto para mag-impake ng ilang gamit. Pagbaba niya, dala niya ang kanyang briefcase. Sa may pintuan, huminto siya. Lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Diwata na nagliligpit ng kanyang mga gamit sa sahig. Gusto niyang sabihin na, alagaan mo ang anak ko. Pero pinigilan siya ng kanyang pride at ng laso ng pagdududa. Tumingin siya sa itaas. Nakita niya si Tala. Tinaas ng bata ang kanyang kamay. Kumaway ng mahina. Kumikirot ang puso ni Avelino. Babalik ako, sabi niya sa sarili. Babalik ako para ayusin ang lahat. Lumabas si Avelino sa ulan. Pumasok siya sa kanyang sasakyan. Umalis ang itim na SUV at dahan-dahang sumara ang malaking bakal na gate ng mansyon. Ang tunog ng pagsara ng gate ay parang kandado ng isang kabaong. Naiwan sa loob si Diwata, si Tala at si Imelda. Sa labas, nagsimula ng humihip ang hangin ng malakas. Ang mga puno ay yumuyuko sa galit ng kalikasan. Dumidilim na ang langit kahit 4:00 pa lang ng hapon. Humarap si Imelda kay Diwata. Wala na si Avelino. Wala na ang kailangang pagpanggapin. Ngumiti si Imelda. Isang ngingiting hindi umabot sa mata. Umuwi na kayong lahat. Utos ni Imelda sa mga gwardya at kay Aling Rosa. Delikado ang panahon. Ako na ang bahala dito. I want privacy with my nephew. Pero ma'am,
Tangka ni Aling Rosa. Umalis kayo o sisisyantihin ko kayong lahat. Bulyaw ni Imelda. Isa-isang umalis ang mga katulong, nag-aalalaman ay wala silang magawa. Si Aling Rosa ay humuli ng tingin kay Diwata. Isang tingin na nagsasabing, magdasal ka. Nang silang tatlo na lang ang naiwan, si Imelda, si Diwata at ang nakadungaw na si Tala. Naging mas mabigat ang hangin sa loob ng bahay kaysa sa bagyo sa labi. Lumapit si Imelda kay Diwata. Hinawakan niya ang baba nito at pilit na iniangat para magkatitigan sila. Ayan, bulong ni Imelda. Ang boses ay parang malamig na bakal. Wala na ang tagapagligtas mo. Tayong dalawa na lang. At sisiguraduhin kong bago matapos ang bagyong ito, ikaw ang itatapon sa labas na parang basahan. Binitawan niya si Diwata ng padabog at naglakad papunta sa hagdanan. Ihanda mo ang hapunan ni Tala. Utos ni Imelda habang umaakyat, hindi lumilingon. Yung espesyal, yung may halong pampatulog, kasi ngayong gabi ayoko ng istorbo. Nakatayo si Diwata sa gitna ng sala habang ang ulan ay nagsisimulang humampas sa mga bintanang salamin. Ang bitag ay nakasara na at sa gabing ito, ang kalaban niya ay hindi lang tao, kundi pati ang bangis ng kalikasan. Sa loob ng isang pribadong unit sa kabilang subdivision, nakaupo si Avelino sa harap ng 6 na monitor. Ang liwanag mula sa mga screen ang tanging tumatanglaw sa madilim na kwarto. Sa labas, ang hangin ay humahagupit sa bintana, tila nagmamakaawang makapasok. Pero ang atensyon ni Avelino ay nasa tahimik na mga imahe sa kanyang harapan. Nakita niya ang sala ng kanyang bahay, walang tao. Nakita niya ang kusina, malinis at walang bakas ng buhay. At nakita niya ang kwarto ni Tala. Doon, nakita niya si Diwata na naglalakad ng pabalik-balik, hawak ang telepono, pero mukhang walang signal. Si Tala naman ay nakaupo sa kama, yakap ang kanyang tuhod, nakatingin sa pinto, na para bang may hinihintay na halimaw na pumasok. Napahigpit ang hawak ni Avelino sa kanyang baso ng whiskey. Ano ba ang hinihintay ko? Tanong niya sa sarili. Hinihintay ko bang magnakaw siya? O hinihintay kong patunayan niya na mali ako? Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Tala sa screen. Pumasok si Imelda. Sa monitor, walang naririnig na boses si Avelino, pero kitang-kita niya ang galaw ng katawan ng kanyang hipag. Iba ito sa Imelda na kilala niya. Wala ang matamis na nangiti. Ang tindig nito ay matigas, mapagmataas. Nakita ni Avelino na may inabot si Imelda kay Diwata, ang susi ng kwarto. Pero sa halip na ibigay, ibinulsa ito ni Imelda at lumabas. Pagkasara ng pinto, nakita ni Avelino sa kamera sa hallway na nilak ni Imelda ang pinto mula sa labas. Kumunot ang noo ni Avelino. Bakit niya sila ikinukulong? Sa loob ng kwarto, naramdaman ni Diwata ang pag-click ng seradura. Mabilis siyang lumapit sa pinto at pinihit ang doorknob. Ayaw nitong bumukas. Kinalampag niya ang pinto. Sumigaw siya, pero ang tanging sagot ay ang ugong ng kulog na nagpayanig sa sahig. Ate, tawag ni Tala. Ang boses ay nanginginig. Takot ako. Bakit tayo nilak ni tita? Lumapit si Diwata sa bata at niyakap ito ng mahigpit. Huwag kang mag-alala, Tala. Siguro para lang hindi bumukas ang pinto dahil sa hangin. Ligtas tayo dito. Nagsinungaling siya. Alam niyang hindi hangin ang kalaban nila. Bumalik ang tingin ni Avelino sa monitor na nagpapakita sa hallway. Nakita niya si Imelda na naglalakad papunta sa electrical panel ng bahay. May hawak itong flashlight at isang baso ng wine. Binuksan ni Imelda ang panel. Tiningnan nito ang mga switches. Napasinghap si Avelino. Anong ginagawa mo, Imelda? Nakita niyang inabot ni Imelda ang isang particular na switch, ang breaker na nakakonekta sa kwarto ni Tala at sa mga medical equipment nito. Sa isang mabilis na galaw,
Ibinaba ni Imelda ang switch. Sa monitor na nakatutok sa kwarto ni Tala, biglang namatay ang ilaw. Ang tanging natira ay ang infrared night vision ng camera na ginawang kulay berde at itim ang buong paligid. Imelda! Sigaw ni Avelino sa walang tao niyang kwarto. Tumayo siya, natapon ang kanyang iniinom. Anong ginagawa mo? Mamamatay ang anak ko sa lamig. Dahil sa pagkawala ng kuryente sa kwarto, namatay ang heater, namatay ang air purifier, at higit sa lahat, namatay ang ilaw na nagbibigay ng kapanatagan sa isang batang takot sa dilim. Sa loob ng madilim na kwarto, nagsimulang umiyak si Tala. Ang dilim ay hindi lang kawalan ng liwanag para sa kanya. Ito ay ang pagbabalik ng mga bangungot ng aksidente. Daddy! Daddy! Sigaw ng bata. Kinapa ni Diwata ang kanyang bulsa at inilabas ang isang maliit na flashlight na laging dala niya. Binuksan niya ito. Ang maliit na liwanag ay tumama sa kisame. Tala, tingin ka dito, sabi ni Diwata. Pilit na pinapasigla ang boses. Tingnan mo, may magic. Itinapat ni Diwata ang kanyang mga kamay sa harap ng ilaw. Sa pader, nabuo ang anino ng isang ibon na lumilipad. Iginagalaw niya ang kanyang mga daliri at ang ibon ay tila sumasayaw kasabay ng kidlat sa labas. Siya si Pipit, kwento ni Diwata. Kahit anong lakas ng ulan, hindi siya nababasa kasi ang mga pakpak niya ay gawa sa pag-asa. Tumigil sa pag-iyak si Tala. Pinanood niya ang anino. Dahan-dahan, inangat niya ang kanyang sariling kamay at gumawa ng hugis aso. Ito naman si Bantay, sabi ni Tala. Sumisinghot pa. Tapang siya. Kakagatin niya ang bad guys. Sa kabilang monitor, napanood ni Avelino ang lahat. Walang audio, pero nakita niya ang pagbabago sa mukha ng kanyang anak. Mula sa takot, naging mangha. Nakita niya si Diwata. Sa kabila ng dilim at lamig, ay pinipiling magbigay ng liwanag. Tumulo ang luha ni Avelino. Mali ako, bulong niya. Maling-mali ako. Kinuha niya ang kanyang susi at tumakbo palabas ng unit. Kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang iligtas sila. Pero huli na ang lahat. Sa labas, ang bagyo ay umabot na sa kanyang pinakamalupit na anyo. Ang mga puno ay nabubuwal sa daan. Ang baha ay tumataas. Sa monitor na naiwan ni Avelino, nakita ang huling eksena. Si Imelda, nakaupo sa sala sa ibaba, umiinom ng wine sa liwanag ng kandila. Nakangiti habang nakatingin sa kisame kung saan na sa itaas ang kwarto ni Tala. Para siyang reyna ng kadiliman na nagdiriwang sa kanyang tagumpay. At pagkatapos, isang matalim na kidlat ang tumama sa poste ng kuryente sa labas ng mansyon. Isang nakakabulag na liwanag ang pumuno sa lahat ng screen. Kasunod nito ay ang kadiliman. Namatay ang lahat ng monitor. No signal. Connection lost. Napahinto si Avelino sa kanyang sasakyan habang ang ulan ay humahampas sa windshield. Wala na siyang makita, wala na siyang marinig. Ang tanging alam niya ay ang kanyang anak. At ang babaeng nagmamalasakit dito ay nakakulong sa isang bahay na walang kuryente, kasama ang isang babaeng handang pumatay para sa pera. Sa loob ng mansyon, sa gitna ng dilim, narinig ni Diwata ang huling paghinga ng backup battery ng oxygen monitor bago ito tuluyang namatay. Ngayon, wala na silang ibang aasahan kundi ang isa't isa. Nilamon ng kadiliman ang buong silid. Ang tanging naririnig lamang ay ang galit na hangin sa labas na pilit tinitibag ang mga bintanang salamin. Ang ulan ay humahampas sa bubong na parang libu-libong maliliit na bato na ibinabato ng kalangitan. Sa loob ng kwarto, ang temperatura ay bumagsak ng mabilis. Dahil patay ang heater at manipis ang mga dingding ng modernong arkitektura ng mansyon, ang lamig ng bagyo ay tumago sa mga buto ni Tala. Ate, ang lamig. Ang nginig na daing ng bata. Ang kanyang nangipin ay nagngangalit sa lamig. Kinapa ni Diwata ang noo ni Tala. Malamig ito, singlamig ng yelo. Ang mga kamay ng bata ay namumutla
at nanginginig ng hindi mapigilan. Alam ni Diwata na delikado ito. Ang katawan ni Tala ay mahina dahil sa tagal ng pagkakaratay at sa mga gamot na ipinainom sa kanya. Kung hindi siya maiinitan, baka bumigay ang kanyang puso. Mabilis na kumilos si Diwata. Hinubad niya ang makapal na kumot mula sa kama at ibinalot ito ng mahigpit sa bata, pero hindi sapat ang tela. Ang lamig ay nasa hangin mismo. Walang kuryente, walang heater, walang mainit na tubig. Umupo si Diwata sa kama at hinila si Tala palapit sa kanya. Niyakap niya ito. Ang kanyang katawan ay nagsilbing pananggalang sa lamig. Ang init ng kanyang balat ay lumipat sa naninigas na katawan ng bata. "Huwag kang bibitaw, Tala," bulong ni Diwata sa tenga ng bata habang hinahaplos ang likod nito. "Nandito si ate. Gagawin kitang human sandwich." Pilit na tumawa si Tala, pero mahina at garalgal ito. "Para tayong nasa camping." "Oo," sagot ni Diwata. Pinipigilan ang pag-iyak. "Nasa camping tayo. At sa labas, may mga higante na naglalaban, kaya maingay." Sa kabilang banda ng lungsod, si Avelino ay nakikipagbuno sa sarili niyang bagyo. Ang kanyang sasakyan ay nakahinto sa gitna ng baha na abot bewang na. Ang mga puno ay nakaharang sa daan, mga higanteng natumba na humaharang sa kanyang pag-uwi. Bumaba si Avelino sa sasakyan. Ang hangin ay halos tangayin siya. Ang ulan ay tumutusok sa kanyang balat na parang karayom. Basang-basa na ang kanyang mamahaling suit. Ang kanyang sapatos na balat ay puno ng putik. Pero wala siyang pakialam. Tumakbo siya. Tumakbo siya kahit hindi niya alam kung makakarating siya. Sa bawat hakbang, ang mukha ng kanyang anak at ang mga mata ni Diwata ang nagbibigay sa kanya ng lakas. "Patawarin mo ako, Tala." Sigaw niya sa hangin. Ang kanyang boses ay tinangay ng unos. "Patawarin mo ako." Sa mansyon, ang sitwasyon ay lumalala. Nagsimulang sumakit ang mga binti ni Tala dahil sa lamig. Ang kanyang mga kalamnan ay naninigas sa spasm. Umiyak ang bata sa sakit, isang iyak na puno ng takot at paghihirap. "Aray, ate, masakit. Parang pinupunit." Sigaw ni Tala habang hawak ang kanyang mga binti. Hindi nagdalawang isip si Diwata. Hinubad niya ang kanyang cardigan at ipinatong sa binti ng bata. Pagkatapos, gamit ang kanyang mainit na mga palad, sinimulan niyang masahihin ang mga naninigas na kalamnan ni Tala. Mabilis ang kanyang mga kamay, puno ng puwersa at pagmamahal. Minasahin niya ang bawat hibla ng kalamnan, pinapagalaw ang dugo, pinapainit ang laman. Pawis na pawis si Diwata kahit maginaw. Ang kanyang mga braso ay nangangawit, ang kanyang likod ay sumasakit, pero hindi siya tumigil. "Gagaling ito," bulong ni Diwata. Parang dasal. Mawawala ang sakit, mawawala. Habang minamasahe niya ang bata, napatingin siya sa pinto. Nakalak pa rin ito. Sa ibaba, alam niyang nandoon si Imelda. Marahil ay natutulog ng mahimbing o uminom ng alak. Walang pakialam kung mamatay man sila sa lamig. Ang galit ay nagbigay ng panibagong lakas kay Diwata. Hindi siya papayag na manalo ang kasamaan ngayong gabi. Dahan-dahan, humupa ang sakit ni Tala. Ang init ng masahe ni Diwata ay nagpakalma sa kanyang mga kalamnan. Pero ang bata ay pagod na pagod. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang pumikit. Hindi dahil sa antok, kundi dahil sa panghihina. "Ate," bulong ni Tala. Ang boses ay halos hindi na marinig sa lakas ng ulan. "Kumanta ka naman, yung kanta ng nanay mo." Niyakap ulit ni Diwata ang bata. Isinandal niya ang ulo nito sa kanyang dibdib para marinig nito ang tibok ng kanyang puso. Isang ritmo na nagsasabing, "Buhay pa tayo, buhay pa tayo." Nagsimulang humuni si Diwata. Ang kanyang boses ay maliit at nanginginig sa una, pero unti-unting naging buo. Kumanta siya ng isang lumang oyayi,
Isang kanta tungkol sa buwan na nagbabantay sa mga batang natatakot sa dilim. Ang kanyang tinig ay lumaban sa ugong ng bagyo. Sa loob ng 4 sulok ng madilim na kwarto, ang boses ni Diwata ang naging liwanag. Naramdaman niya ang pagbagal ng paghinga ni Tala. Ang bata ay naging mabigat sa kanyang mga bisig. "Tala?" tawag ni Diwata. Tinapik niya ang pisngi ng bata. Unggol lang ang sagot ni Tala. "Huwag kang matutulog ng mahimbing," sabi ni Diwata. Ang takot ay gumagapang sa kanyang lalamunan. "Kailangan mong gumising. Kausapin mo ako." "Pagod na ako, ate." Ang huling bulong ni Tala bago bumagsak ang kanyang kamay sa gilid ng kama. Nanlaki ang mga mata ni Diwata. Ang balat ng bata ay lalong lumamig. Hypothermia. Unti-unti nang bumibigay ang katawan nito. Niyugyug ni Diwata si Tala. "Tala, gising! Huwag mo akong iiwan." Sa labas, isang malaking sanga ng puno ang humampas sa bintana. Lumikha ng isang malaking bitak sa salamin. Ang hangin ay nagsimulang pumasok kasama ang ulan, na parang isang halimaw na nakapasok na sa wakas sa kanyang lungga. Wala ng oras, kailangan nilang lumabas o mamamatay silang dalawa dito. Tumingin si Diwata sa pinto na nakakandado at pagkatapos ay sa bintanang basag na. Alam niya ang kailangan niyang gawin. Kahit anong mangyari, ililigtas niya ang batang ito. Kahit ang kapalit ay ang sarili niyang buhay. Tuluyan ang sumuko ang salamin ng bintana sa hagupit ng bagyo. Ang malaking piraso ng kristal ay bumagsak sa sahig at nagkalat sa buong kwarto, kasabay ng pagpasok ng malakas na hangin at ulan. Hindi nag-isip si Diwata. Sa sandaling iyon, ang kanyang katawan ay gumalaw ng kusa, dala ng instinto ng isang ina na protektahan ang kanyang anak. Dumapa siya sa ibabaw ni Tala, ginawang panangga ang kanyang sariling likod, laban sa mga lumilipad na bubog at sa matalim na lamig ng ulan. Naramdaman niya ang paghiwa ng maliliit na bubog sa kanyang braso at likod, pero hindi siya dumaing. Ang tanging mahalaga ay ang init na nararamdaman niya sa ilalim niya. Si Tala, naligtas at tuyo. "Huwag kang gagalaw, Tala," bulong ni Diwata. Ang boses ay nanginginig sa ginaw at sakit. "Nandito lang si ate, hindi kita pababayaan." Pero ang bagyo ay walang awa. Ang hangin ay pumasok ng tuluyan, tinatangay ang mga kurtina, ibinabato ang mga gamot at libro sa kung saan-saan. Ang temperatura sa kwarto ay bumagsak palalo. Naramdaman ni Diwata na nauubos na ang kanyang lakas. Ang lamig ay unti-unting pumaparalisa sa kanyang mga kalamnan. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Dahan-dahan, dumulas siya mula sa pagkakayakap kay Tala at napahandusay sa basang sahig sa gitna ng mga bubog. "Ate!" sigaw ni Tala. Sinubukan ni Diwata na bumangon pero hindi na sumunod ang kanyang katawan. Nanginginig siya ng sobra. Tumingin siya sa bata. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. "Tala, tumawag ka ng tulong." Bulong niya, halos hindi na marinig. "Hindi ko na." Kaya pumikit si Diwata. Ang dilim ay naging payapa. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Tala ang kanyang ate Diwata na nakahiga sa sahig, basang-basa at hindi gumagalaw. Ang takot na naramdaman niya noong gabing mamatay ang kanyang ina ay bumalik. Hindi pwede. Tumingin siya sa pinto. Nakalak pa rin ito. Pero sa labas, narinig niya ang isang pamilyar na boses na sumisigaw. "Tala! Diwata!" Si Daddy. Nandyan si Daddy. Humawak si Tala sa gilid ng kama. Ang kanyang mga binti na matagal nang sinabing patay na ng mga doktor ay tila nakarinig ng isang utos na mas malakas pa sa medisina. Kailangan kong iligtas si ate. Sa labas ng pinto, ginamit ni Avelino ang buong puwersa ng kanyang katawan. Binangga niya ang matigas na kahoy. Muli at muli. Wala siyang pakialam kung mabali ang kanyang balikat. Ang tanging nasa isip niya
ay ang kanyang mag-ina. Sa wakas, bumigay ang seradura. Bumukas ang pinto ng padabog. Pumasok si Avelino sa kwarto, basang-basa, puno ng putik, at humihingal. Ang kanyang mga mata ay agad na naghahanap sa dilim. At doon, natigil ang kanyang mundo. Sa gitna ng nagwawalang bagyo, sa gitna ng nagkalat na bubog at tubig, nakita niya ito, si Tala. Ang kanyang anak na sinabing hindi na makakalakad kailanman, ay nakatayo. Nakahawak ang bata sa gilid ng mesa. Ang kanyang maliliit na binti ay nanginginig sa effort, pero nakatayo siya. Ang kanyang muka ay hindi nakatingin sa kawalan, kundi puno ng determinasyon. Daddy? Garalgal na tawag ni Tala. Humakbang ang bata. Isang hakbang. Mabigat. Masakit. Humakbang ulit siya. Pangalawa, hindi siya naglalakad papunta kay Avelino para yumakap. Naglalakad siya papunta sa kinaroroonan ni Diwata na walang malay sa sahig. Tala, bulong ni Avelino. Ang luha ay humalo sa ulan sa kanyang mukha. Napaluhod siya sa pintuan, hindi makapaniwala sa himalang nasa harap niya. Bumitaw si Tala sa mesa. Wala nang hawakan, wala nang suporta. Tanging ang kanyang pagmamahal kay Diwata ang nagpapatayo sa kanya. Tulong! Iyak ng bata habang humahakbang palapit sa katawan ni Diwata. Daddy, tulungan mo si ate. Sa pangatlong hakbang, bumigay ang tuhod ni Tala. Pero bago pa man siya bumagsak sa sahig na puno ng bubog, mabilis na nakalapit si Avelino. Sinalo niya ang kanyang anak. Niyakap niya ito ng mahigpit. Sobrang higpit na parang gusto niyang ibalik ito sa loob ng kanyang puso. Nandito na ako, anak. Nandito na si Daddy. Niyakap ni Avelino ang kanyang anak ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa pawis at ulan sa kanyang muka. Naramdaman niya ang panginginig ng maliit na katawan ni Tala. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pagod ng ginawang himala. Tumingin si Avelino sa sahig. Nakita niya ang mga bubog na nagkalat. At sa gitna ng mga ito, nakahandusay si Diwata. Nanlaki ang mga mata ni Avelino. Ang likod ng damit ni Diwata ay punit-punit at may bahid ng dugo. Ang mga piraso ng salamin mula sa nabasag na bintana ay tumama sa kanya habang yakap-yakap at pinoprotektahan nito si Tala. Ginamit ni Diwata ang sarili niyang katawan bilang panangga. Daddy? Humahagulol na, sabi ni Tala. Nakaturo sa yaya niya. Si ate. Hindi siya gumagalaw. Ang daming dugo. Daddy, tulungan mo siya. Binitawan ni Avelino si Tala ng dahan-dahan at mabilis na lumapit kay Diwata. Lumuhod siya sa tabi nito. Ang sahig ay basa at mapanganib, pero wala siyang pakialam. Diwata! Tawag ni Avelino. Tinapik ang pisngi ng babae. Diwata, gumising ka! Walang sagot. Ang balat ni Diwata ay maputla at malamig. Ang kanyang pulso ay mahina. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa, lahat ng akusasyon na itinanim ni Imelda sa isipan ni Avelino ay naglaho. Wala siyang nakitang magnanakaw, wala siyang nakitang kriminal. Ang nakikita niya ay isang bayani, isang babaeng handang mamatay para sa batang hindi naman niya kaano-ano. Binuhat ni Avelino si Diwata. Gaanong-gaano ito, tila ba hindi kumakain ng tama. Ang ulo ni Diwata ay bumagsak sa balikat ni Avelino. Tala, sabi ni Avelino. Ang boses ay puno ng determinasyon. Kailangan nating umalis dito. Kaya mo bang humawak sa coat ko? Tumango si Tala. Pinipilit magpakatatag. Opo, Daddy. Lumabas sila ng kwartong yon na parang mga sundalong galing sa digmaan. Buhat-buhat ni Avelino si Diwata, habang si Tala, ang batang sinabing hindi na makakalakad, ay humahakbang ng paika-ika sa tabi ng kanyang ama, nakakapit ng mahigpit sa laylayan ng basang Amerikana nito. Dinala sila ni Avelino sa master bedroom sa kabilang dulo ng hallway kung saan buo pa ang bintana at may natitirang init. Inihiga niya si Diwata sa malambot na kama.
Kumuha siya ng towel at mabilis na pinunasan ng dugo sa likod nito. Habang ginagawa niya ito, napatingin siya sa mga kamay ni Diwata. Magagaspang ang mga palad nito. May mga kalyo sa dulo ng kanyang mga daliri. Mga kamay na sanay sa paglalaba, pagluluto, at pagbubuhat ng mabibigat. Hindi ito ang malalambot at makikinis na kamay ng kanyang yumaong asawa. Pero ito ang mga kamay na paulit-ulit na minasahe ang mga binti ni Tala. Ito ang mga kamay na humawak sa kanya sa gitna ng dilim. Ito ang mga kamay na nagligtas sa kanyang anak. Ang pinto ng master bedroom ay bumukas ng malakas. Pumasok si Imelda, dala ang isang kandila. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo at ang kanyang damit ay may mantsa ng wine. Huminto siya ng bigla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki na parang nakakita ng multo. Una niyang nakita si Avelino. Pagkatapos ay ang walang malay na si Diwata sa kama. At ang huli, ang nakapagpatigil sa kanyang paghinga ay si Tala na nakatayo sa tabi ng kama, nakahawak sa kumot para sa suporta. Avelino. Nauutal na sabi ni Imelda. Bakit ka nandito? At bakit nakatayo ang bata? Ang kanyang boses ay hindi boses ng pag-aalala. Ito ay boses ng isang taong nahuli sa sarili niyang krimen. Ang kanyang plano ay nasira. Ang kanyang pasyenteng pilay ay nakatayo na. Bago pa man makasagot si Avelino, mabilis na itinuro ni Imelda si Diwata. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwaring galit. Anong ginawa mo sa kanya, babae ka? Sigaw ni Imelda, lumalapit sa kama. Sinaktan mo ang pamangkin ko. Pinilit mo siyang tumayo. Halimaw ka. Akmang hahablutin ni Imelda ang buhok ni Diwata nang biglang humarang si Tala. Gamit ang buong lakas, itinulak ng bata ang kamay ng kanyang tita palayo. Huwag! Sigaw ni Tala. Ang boses ay maliit, pero puno ng tapang na ngayon lang niya nahanap. Huwag mong sasaktan si Ate Diwata. Natigilan si Imelda. Tumingin siya kay Tala na parang hindi makapaniwala. Hindi po, Daddy. Humahagulhol na sabi ni Tala, nakatingin sa kanyang ama. Siya po ang masama. Si Tita Imelda. Nilak niya kami sa kwarto. Pinatay niya ang ilaw. Gusto niya kaming mamatay sa lamig. Ang bawat salita ng bata ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Avelino at nagtanggal sa huling hibla ng pagdududa na natitira sa kanya. Tumayo si Avelino ng dahan-dahan. Ang kanyang katawan ay pagod. Ang kanyang damit ay puno ng putik. Pero ang kanyang tindig ay mas matatag kaysa dati. Humarang siya sa pagitan ni Imelda at ng kama kung saan nakahiga si Diwata at nakatayo si Tala. Siya ang naging pader na magpoprotekta sa kanyang bagong pamilya. Imelda, sabi ni Avelino, ang kanyang boses ay hindi pa sigaw. Ito ay malamig, kalmado, at mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Avelino, huwag kang maniwala sa bata. Nanginginig na sabi ni Imelda, umaatras. Nag-hallucinate lang yan dahil sa trauma. Nakita ko ang lahat. Putol ni Avelino. Nakita ko sa kamera kung paano mo sila ikinulong. Nakita ko kung paano mo pinatay ang kuryente. Namutla si Imelda na wala ang lahat ng kulay sa kanyang muka. Tumahimik ka! Bulong ni Avelino. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal niyang kinimkim. Wala ka nang sasabihin kahit ano sa pamamahay na ito. Lumapit siya kay Imelda. Bawat hakbang ay mabigat at puno ng banta. Hinawakan niya ang braso nito nang mahigpit, ang parehong braso na ginamit nito para manakit. Tapos ka na, sabi ni Avelino. Binitawan niya ito ng padabog sa sahig. Sa labas, ang bagyo ay nagsisimula ng humina, na parang sinasabing tapos na ang gabi ng lagim. Ngunit sa loob ng mansyon, ang bagyo ng paghuhukom ay nagsisimula pa lamang. Ang umaga pagkatapos ng bagyo ay mapanlinlang na payapa. Ang araw ay sumikat sa isang kalangitang hinugasan ng ulan. Ang sinag nito ay tumatagos sa mga basag na bintana at nag-iiwan ng mga bahaghari
sa basang sahig ng mansyon. Ngunit ang kapayapaang ito ay hindi umabot sa loob ng mga dingding kung saan ang hangin ay mabigat pa rin sa mga hindi nasabing salita at sa amoy ng pagkakanulo. Gising na si Diwata. Dahan-dahan siyang napaupo sa malambot na kama. Hindi pamilyar sa kanya ang seda ng kumot at ang lawak ng kwarto. Ang huli niyang natatandaan ay ang lamig, ang sakit, at ang mukha ni Tala. Tala, bulong niya. Gising ka na. Napalingon siya. Nakaupo si Avelino sa isang silya sa tabi ng bintana. Ang kanyang mamahaling suit ay napalitan na ng simpleng t-shirt at pantalon. May bindahe sa kanyang braso at isang tasa ng kape sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay pagod, pero wala na ang lamig sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Diwata dati. Ang pagsisisi. Nasaan si Tatala? Agad na tanong ni Diwata. Sinusubukang bumangon. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang likod. Huminahon ka. Ligtas siya, sagot ni Avelino. Nasa guest room siya, kasama si Aling Rosa. Dumating ang matanda kaninang madaling araw para tumulong. Ibinaba ni Avelino ang tasa. Ang mga sugat mo, ginamot na ng doktor na pinapunta ko kanina habang tulog ka. Sabi niya, mababaw lang ang mga hiwa. Pero ang lagnat mo, dahil sa hypothermia, kailangan mong magpahinga. Tumangulang si Diwata. May gusto siyang sabihin, pero hindi niya alam kung paano. Salamat, mahinang sabi ni Avelino. Iniwas ang tingin at tumingin sa labas ng bintana. Salamat sa pagligtas sa anak ko. Utang ko sa iyo ang buhay niya. Hindi sumagot si Diwata. Hindi niya kailangan ng pasasalamat. Ang tanging gusto niyang malaman ay kung ligtas na ba talaga si Tala sa ibaba. Sa sala, nakaupo si Imelda sa sofa. Ang kanyang mga mamahaling damit ay gusot na. Ang kanyang buhok ay hindi pa nasusuklay. Sa harap niya ay 2 pulis at isang abogadong nakauniporme. This is ridiculous, Avelino! Sigaw ni Imelda nang makita niyang bumaba si Avelino sa hagdanan. You're accusing me? Your own sister-in-law? Ako na nag-alaga sa'yo. At sa pamangkin ko simula nang mamatay si Elena. Hindi umimik si Avelino. Umupo siya sa tapat ni Imelda. Sa pagitan nila, sa ibabaw ng mesang gawa sa salamin, inilapag niya ang 2 bagay. Ang una ay isang maliit na bote ng gamot. Ang mga asul, na kapsula, na palihim, na itinago ni Diwata. Nakuha ito ni Aling Rosa mula sa basurahan ng kwarto ni Imelda. Ang pangalawa ay isang tablet. Pinindot ito ni Avelino. Sa screen, lumabas ang isang video. Ito ay kuha mula sa isang maliit na kamera na itinago ni Avelino sa loob ng isang libro sa kanyang opisina. Isang backup na hindi alam ni Imelda. Ang video ay nagpapakita ng isang pag-uusap sa telepono ni Imelda ilang linggo na ang nakalipas. Oo nga, huwag kang mag-alala, sabi ng boses ni Imelda sa video habang naglalagay ng lipstick. Bakit ko naman siya pagagalingin? As long as he stays in that wheelchair, sa akin ang kontrol ng trust fund. Ang tanga talaga ni Avelino. Akala niya nagmamalasakit ako. Natigilan ng lahat. Ang mga pulis ay nagkatinginan. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Imelda. Ang kanyang bibig ay bumuka, pero walang salitang lumabas. Attempted murder, falsification of documents, malversation of funds, malamig na sabi ni Avelino. Isa-isang binibilang ang mga krimen. Ang abogado ko ay nasa City Hall na ngayon. Isinasampa ang mga kaso. Ang trust fund. Na-freeze ko na kaninang umaga. Wala ka nang makukuha kahit 1 sentimo. Biglang nagwala si Imelda. Mula sa pagiging isang sopistikadang ginang, naging isa siyang hayop na nasukol. Sinubukan niyang sugurin si Avelino, pero mabilis siyang pinigilan ng mga pulis. Hayop ka, Avelino! Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo? Sigaw ni Imelda habang kinakabitan ng posas ng mga pulis. Ako ang pamilya mo. Hindi iyang hamak na katulong na yan. Hindi mo alam kung sino talaga siya.
may madilim siyang nakaraan. Tanungin mo siya kung bakit siya umalis sa probinsya niya. Tanungin mo siya tungkol sa batang namatay dahil sa kapabayaan niya. Hindi pinansin ni Avelino ang mga sinabi ni Imelda. Para sa kanya, mga salita na lang ito ng isang taong nalulunod at kumakapit sa kahit anong patalim. Habang hinihila palabas ng mga pulis si Imelda, huminto ito sa may pintuan. Tumingin siya kay Avelino sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay puno ng purong galit at paghihiganti. Hindi pa tayo tapos. Sigaw niya bago tuluyang isakay sa police car. Nang mawala na ang sasakyan ng pulis, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa mansyon. Tapos na ang paghuhukom. Umakyat si Avelino pabalik sa kwarto. Naabutan niyang nakatayo na si Diwata sa may bintana, nakatingin sa mga hardinero na naglilinis ng mga nabuwal na sanga ng puno sa labas. Wala na siya, sabi ni Avelino. Lumingon si Diwata. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng kalungkutan. Wala pong nananalo sa ganitong laban, sir. Lahat po tayo talo. Sa sinabing yun ni Diwata, mas lalong naramdaman ni Avelino ang bigat ng kanyang pagkakasala. Oo, nanalo siya laban kay Imelda, pero talo siya sa kanyang sarili. Talo siya bilang isang ama. Lumapit siya kay Diwata. Gusto niyang humingi ng tawad. Gusto niyang sabihin na mali siya. Pero ang mga salita ay hindi lumabas. Sa halip, kinuha niya ang isang tseke mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Diwata. Isang tseke na may napakalaking halaga. Salamat sa lahat, sabi ni Avelino. Ang boses ay garalgal. Ito, para sa'yo, para makapagsimula ka ulit. Malaya ka nang umalis. Tiningnan ni Diwata ang tseke. Pagkatapos, tumingin siya kay Avelino. Wala siyang nakitang galit sa mga mata ng babae. Ang nakita niya ay pagkadismaya. Hindi kinuha ni Diwata ang tseke. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palabas ng kwarto. Paika-ika dahil sa sakit ng kanyang mga sugat. Hindi po pera ang kailangan ko, sabi ni Diwata nang hindi lumilingon. At lalong hindi po pera ang kailangan ng anak niyo. Naiwan si Avelino na nakatayo sa gitna ng kwarto. Hawak ang isang piraso ng papel na walang kwenta. Akala niya, kapag nawala na si Imelda, magiging maayos na ang lahat. Pero ngayon niya lang naintindihan, ang tunay na lason sa bahay na ito ay hindi lang si Imelda. Kasama rin siya. Ang katahimikan na bumalot sa mansyon pagkatapos umalis ni Diwata ay mas nakakabingi kaysa sa sigawan at ingay ng bagyo. Ang bahay ay malinis na ulit. Ang mga nabasag na salamin ay napalitan na. Pero ang pakiramdam ay mas malamig at mas malungkot kaysa dati. Nakatayo si Avelino sa may bintana ng kwarto ni Tala. Pinapanood ang kanyang anak na nakaupo sa wheelchair. Tumanggi si Tala na tumayo ulit simula nang umalis si Diwata. Tumanggi siyang kumain. Tumanggi siyang magsalita. Ang tanging ginagawa niya ay tumitig sa labas, sa puno ng mangga, kung saan sila unang naglaro ng kanyang ate Diwata. Ang himala ay naglaho kasabay ng pag-alis ng taong nagdala nito. Anak, mahinang sabi ni Avelino, pinagluto kita ng paborito mong steak. May bago kang video game. Gusto mo bang Gusto ko si ate. Putol ni Tala. Hindi lumilingon. Ito ang unang beses na nagsalita siya sa loob ng 2 araw. Ang kanyang boses ay walang buhay. Bakit niyo po siya pinaalis, Daddy? Dahil ba sa akin? Kasi pilay ako. Ang mga salita ng bata ay parang matutulis na bubog na tumusok sa puso ni Avelino. Hindi. Ang kasalanan ay hindi sa bata. Ang kasalanan ay nasa kanya. Pinaalis niya si Diwata hindi dahil sa pera. Pinaalis niya ito dahil sa takot. Natakot siyang umasa sa isang estranghero. Natakot siyang aminin na ang isang hamak na katulong ay mas naging mabuting magulang sa anak niya kaysa sa kanya. Ang pag-abot niya ng tseke ay hindi kabayaran,
kundi isang paraan para itaboy ang sarili niyang kahihiyan. Babalik siya. Pagsisinungaling ni Avelino, mas para sa sarili niya kaysa sa bata. Nagbakasyon lang siya. Hindi sumagot si Tala, pero alam ni Avelino na hindi naniniwala ang bata. Alam ng mga bata kung kailan sila iniiwan. Kinagabihan, hindi makatulog si Avelino. Nagtimpla siya ng kape at nagkulong sa kanyang opisina. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay naroon pa rin ang tseke na hindi tinanggap ni Diwata. Tinitigan niya ito. Ang halaga ay sapat na para bumili ng bahay, ng kotse, ng negosyo. Pero hindi nito kayang bumili ng isang ngiti mula sa kanyang anak. Pumasok si Aling Rosa, dala ang isang baso ng gatas. Ang matanda ay hindi nakatulong sa paningin ni Avelino. Siya na lang ang natitirang tulay sa nakaraan. "Sir," sabi ni Aling Rosa, inilapag ang gatas. Hindi po natutulog ang bata. Tinatawag po niya ang pangalan ni Diwata. Napapikit si Avelino. "Ano pa ba ang kailangan kong gawin, Aling Rosa? Ibinigay ko na sa kanya ang lahat." Umiling si Aling Rosa. "Sir, minsan po, ang kailangan ng isang halaman ay hindi lang mamahaling pataba. Kailangan po nito ng araw." May inilapag si Aling Rosa sa mesa. Isang maliit, kupas na notebook. "Naiwan po ni Diwata sa kwarto niya," sabi ng matanda. "Diary niya po yata. Hindi ko po binasa pero baka po may makita kayo dyan na makakatulong." Umalis si Aling Rosa at iniwan si Avelino kasama ang notebook. Nag-aalangan si Avelino na buksan ito. Pakiramdam niya ay isang panghihimasok sa pribadong buhay ng isang tao. Pero ang desperasyon ay mas malakas kaysa sa kanyang pag-aalinlangan. Binuksan niya ang unang pahina. Ang sulat kamay ni Diwata ay paikot-ikot. Parang sulat ng isang bata. Pero puno ng damdamin. "Mahal kong bunso, 5 taon na pala. 5 taon na. Mula noong huli kitang nakita. Naaalala ko pa ang araw na yon. Sabi mo, gusto mong maging doktor para gamutin ang mga batang katulad mo. Pero hindi ka na umabot. Kasalanan ko. Kung sana hindi ako umalis para magtrabaho sa Maynila. Kung sana nabantayan kita, hindi ka sana nahulog sa ilog. Kasalanan ko kung bakit hindi ka na nakalakad ulit. Nang makita ko si Tala, nakita ko ikaw. Ang parehong lungkot sa mata. Ang parehong mga binti na ayaw sumunod. Kaya ipinangako ko sa sarili ko. Sa pagkakataong ito, hindi ako bibitaw. Ililigtas ko siya para sa'yo. Para mapatawad ko ang sarili ko." Sunod-sunod na tumulo ang luha ni Avelino sa mga pahina ng notebook. Ngayon niya lang naintindihan. Ang pag-aalaga ni Diwata kay Tala ay hindi dahil sa trabaho. Ito ay isang misyon, isang pagbabayad utang sa isang nakaraang puno ng sakit at pagsisisi. Kaya pala ganoon na lang ang tapang niya. Kaya pala ganoon na lang ang pagmamahal niya. At ano ang ginawa niya? Tinaboy niya ang anghel na ipinadala para sa kanila. Isinara ni Avelino ang notebook. Tumingin siya sa orasan. 3:00 ng madaling araw. Mabilis siyang tumayo. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. "Aling Rosa," sigaw niya habang tumatakbo palabas ng opisina. "Bantayan mo si Tala. Babalik ako." "Saan po kayo pupunta, sir?" "Hahanapin ko siya," sagot ni Avelino nang hindi lumilingon. "Hahanapin ko ang araw ng anak ko." Nagmaneho si Avelino sa madilim na mga kalye ng Maynila. Wala siyang ideya kung saan hahanapin si Diwata. Wala siyang address, walang numero ng telepono. Ang tanging alam niya ay probinsyana ito. Pumunta siya sa mga istasyon ng bus. Cubao, Pasay. Nagtanong-tanong siya sa mga dispatcher, sa mga tindera ng yosi, sa mga nagwawalis ng kalsada. Ipinakita niya ang litrato ni Diwata na nakuha niya mula sa 2 beses 2 picture sa application form nito. "Nakita niyo po ba ang babaeng ito?" Iling, walang nakakakilala. Mag-uumaga na. Napaupo si Avelino sa isang bangketa sa tabi ng terminal ng bus, pagod at nawawalan ng pag-asa. Napatingin siya sa langit,
sa nag-aagaw na dilim at liwanag. Huli na ba ako? At pagkatapos, may naalala siya. Isang detalye mula sa diary ni Diwata. Nahulog sa ilog. Mabilis siyang tumayo. May isang probinsya sa timog na kilala sa mga ilog nito. Isang lugar na madalas puntahan ng mga taga-Maynila kapag summer. Nagtanong siya sa isang dispatcher, "Boss, anong bus ang papuntang Batangas?" Itinuro ng lalaki ang isang bus na paalis na. Puno na ito ng mga pasahero. "Puno na, sir. Mamayang 6:00 pa ang susunod." Hindi nag-isip si Avelino. Tumakbo siya papunta sa bus. Nakita niya ang konduktor na akmang isasara na ang pinto. "Sandali!" Sigaw niya. Humingal siya. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot na. Ang kanyang buhok ay magulo. Mukha siyang taong grasa. "Kailangan kong makasakay," sabi ni Avelino sa konduktor. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. Kailangan kong sunduin ang pamilya ko." Ang terminal ng bus sa Batangas ay maingay at magulo. Amoy usok ng tambutso, amoy inihaw na isda, at amoy alat ng dagat na dala ng hangin. Para kay Avelino, na sanay sa malamig at artipisyal na hangin ng kanyang opisina, ang lugar na ito ay parang ibang mundo. Bumaba siya ng bus, pagod, gutom, at hindi sigurado kung tama ba ang kanyang desisyon. Hawak niya ang litrato ni Diwata. Naglakad siya sa gitna ng maraming tao. Ipinapakita ang litrato sa bawat tricycle driver na kanyang madaanan. "Manong, kilala niyo po ba siya?" Tanong niya sa isang matandang driver na nagkakape. Tiningnan ng driver ang litrato. "Ah, si Diday." "Oo naman. Taga-baryo namin yan. Kakarating lang niya kahapon. Umiiyak nga akala namin kung napano na." Parang musika sa pandinig ni Avelino ang mga salitang yon. Buhay pa ang kanyang pag-asa. "Saan po ang baryo niyo, Manong? Pakihatid niyo po ako. Doblehin ko ang bayad," pakiusap ni Avelino. Sumakay si Avelino sa tricycle. Dumaan sila sa mga makikitid na kalsada sa tabi ng mga palayan na kulay ginto sa sikat ng umaga. Ang hangin ay sariwa. Ang mga tao ay nakangiti. Simple ang buhay dito, pero payapa. Huminto ang tricycle sa tapat ng isang maliit na bahay kubo na gawa sa kawayan at nipa. May mga nakasampay na damit sa labas. May mga manok na nagkakalat sa bakuran. Sa may bintana, nakita niya siya. Nakaupo si Diwata sa isang upuang tumba-tumba, nakatingin sa malayo. Ang kanyang buhok ay nakapusod lang. Ang kanyang suot ay isang simpleng duster. Wala ang uniforme ng katulong. Wala ang bigat ng mansyon sa kanyang mga balikat. Mukha siyang malaya. Bumaba si Avelino ng tricycle. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Paano ka hihingi ng tawad sa isang taong binigyan mo ng impyerno? Naglakad siya palapit sa bakod na kawayan. Ang tunog ng kanyang sapatos sa graba ay umagaw sa atensyon ni Diwata. Lumingon si Diwata. Nang makita niya si Avelino, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng gulat. Pagkatapos ay pagtataka, at sa huli ay isang pader ng pag-iingat. Mabilis siyang tumayo. "Sir Avelino?" tanong niya. Ang boses ay mahina. Anong ginagawa niyo dito?" "Diwata," sabi ni Avelino. Ang dami niyang gustong sabihin, pero ang tanging lumabas sa bibig niya ay, "Kailangan kita." Umiling si Diwata. "Tapos na po ang trabaho ko, sir. Nakahanap na po siguro kayo ng mas magaling na caregiver para kay Tala." "Hindi." Mabilis na sagot ni Avelino. "Hindi caregiver ang kailangan ni Tala. At hindi rin yun ang kailangan ko." Lumapit siya sa tarangkahan at binuksan ito. Humakbang siya papasok sa bakuran ni Diwata. Sa mundo ni Diwata. "Binasa ko ang diary mo." Pag-amin niya. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Diwata. "Wala po kayong karapatan." "Alam ko," putol ni Avelino. "Wala akong karapatan. Pero kailangan kong malaman. Kailangan kong maintindihan kung bakit. Diwata, patawarin mo ako."
Ito ang unang beses na sinabi niya ang mga salitang iyon nang may buong katapatan. Naging bulag ako. Naging duwag. Akala ko pera at teknolohiya ang sagot sa lahat. Pero tinuruan mo ako. Tinuruan mo ako na ang tunay na lunas ay nasa puso. Patawarin mo ako dahil sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo. Hindi umimik si Diwata, pero nakita ni Avelino ang paglambot ng kanyang mga mata. Bumalik ka na, Diwata. Pakiusap ni Avelino. Please, hindi para sa akin, kundi para kay Tala. Malungkot siya. Ayaw niyang kumain. Ayaw niyang tumayo. Ikaw ang araw niya, Diwata. At sa totoo lang, ikaw din ang araw ko. Isang butil ng luha ang tumakas mula sa mata ni Diwata. Sir, Avelino, pagtatama niya. Tawagin mo akong Avelino. Sa likod nila, lumabas ang isang matandang babae mula sa bahay kubo, ang ina ni Diwata. May dala itong 2 baso ng tubig. Papasukin mo muna ang bisita mo, anak, sabi ng matanda. Nakangiti. Kinagabihan, sa maliit na sala ng bahay kubo, sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Sinaing, pritong isda at gulay. Ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman ni Avelino sa buong buhay niya. Kinuwento niya ang tungkol kay Tala. Kinuwento niya kung paano nagbago ang bata dahil kay Diwata. Alam mo, iha, sabi ng ina ni Diwata kay Avelino, matagal nang dinadala ng anak ko ang bigat ng nakaraan. Siguro si Tala at ikaw. Kayo ang pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanya ng Diyos para maghilom. Kinaumagahan, habang naghahanda si Avelino na umuwi, lumabas si Diwata ng kanyang kwarto. Dala niya ang kanyang luma at kupas na maleta. Sasama ako, sabi ni Diwata. Pero hindi bilang katulong. Tumango si Avelino. Ang puso ay puno ng pasasalamat. Alam ko. Sasama ako. Pag-uulit ni Diwata, bilang kaibigan ni Tala, bilang pamilya niya. Bilang pamilya natin, dagdag ni Avelino, at sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pagbabalik sa Maynila ay ibang-iba sa kanilang pag-alis. Ang hangin sa loob ng kotse ay magaan, puno ng pag-asa. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng mansyon, bumukas ang malaking pinto. Sa itaas ng hagdanan, nag-aabang si Tala kasama si Aling Rosa. Nang makita ni Tala si Diwata na bumaba ng kotse, ang kanyang mukha ay nagliwanag na parang araw. Ate! Sigaw niya. At sa harap ng lahat, binitawan ni Tala ang kanyang wheelchair. Humakbang siya. 1, 2, 3. Tumakbo siya. Isang takbong paika-ika, pero puno ng lakas at tuwa, papunta sa mga braso ni Diwata. Nagkayakapan sila sa gitna ng driveway. Si Avelino, nakatayo sa gilid, ay hindi na pinigilan ng kanyang mga luha. Ang kanyang pamilya ay buo na ulit. Ang kanyang himala ay bumalik na. 6 na buwan ang lumipas. Ang hangin sa Batangas ay may dalang alat at init ng araw. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay isang walang hanggang oyayi, isang himig ng kapayapaan na kayang maghilom ng kahit anong sugat. Sa buhanginan, may 3 anino na naglalakad. Ang isa ay maliit, ang anino ng isang batang lalaki na nagtatampisaw sa tubig. Si Tala, wala na ang wheelchair, wala na ang saklay. Ang tanging suot niya ay isang pares ng shorts at isang t-shirt na may larawan ng isang bituin. May peklat pa rin sa kanyang binti, isang paalala ng kanyang pinagdaanan. Pero ang kanyang mga hakbang ay magaan at puno ng kagalakan. Ang 2 pang anino ay magkahawak kamay. Si Avelino ay wala ng suot na mamahaling suit. Nakatupi ang laylayan ng kanyang pantalon hanggang tuhod at ang kanyang mga paa ay nakayapak sa buhangin. Wala na ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Wala na ang lamig sa kanyang mga mata. Sa tuwing titingnan niya si Tala, ang kanyang mukha ay nagliliwanag. At sa tabi niya, si Diwata.
Ang kanyang simpleng bestida ay nililipad ng hangin. Ang kanyang nangiti ay kasing lawak ng karagatan sa kanyang harapan. Hindi na siya ang katulong na takot at laging nakayuko. Hindi na siya ang babaeng binabagabag ng nakaraan. Sa tabi ni Avelino at Tala, natagpuan niya ang kanyang tahanan. Tumakbo si Tala pabalik sa kanila. Dala ang isang kabibe. "Daddy, ate, tingnan niyo ang ganda!" Sigaw niya. Lumuhod si Avelino para maging kapantay ng kanyang anak. "Ang ganda nga, anak. Katulad mo." Ginulo ni Avelino ang buhok ni Tala. Isang simpleng kilos na dati ay hindi niya magawa, pero ngayon ay kasing natural na ng kanyang paghinga. Tumingin si Tala kay Diwata. "Ate, pwede ko na po bang tawaging mama?" Natigilan si Diwata. Maging si Avelino ay napatingin sa kanya, naghihintay ng sagot. Lumuhod din si Diwata at niyakap si Tala. "Kahit anong gusto mong itawag sa akin, anak. Kahit ano." Nagpatuloy sila sa paglalakad sa dalampasigan habang papalubog ang araw. Ang langit ay nagkulay kahel at rosas. Tinanong ni Avelino ang isang tanong na matagal na niyang gustong itanong. "Napatawad mo na ba ako?" Tumingin si Diwata sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa liwanag ng papalubog na araw. "Matagal na kitang pinatawad, Avelino." Sagot niya. Ang tanong, napatawad mo na ba ang sarili mo? Hindi agad nakasagot si Avelino. Tumingin siya sa kanyang anak na masayang naglalaro sa mga alon. "Araw-araw kong sinusubukan," pag-amin niya. "Araw-araw. Kapag nakikita ko siyang tumatawa, unti-unting nababawasan ng bigat. Siguro, hindi naman talaga tungkol sa paglimot ang pagpapatawad. Siguro, tungkol ito sa pagtanggap at sa pagpili na magmahal ulit." Hinawakan ni Diwata ang kamay ni Avelino at pinisili ito. "Tama ka." At sa pagpili na maniwala sa mga himala. Huminto sila sa paglalakad. Hinarap ni Avelino si Diwata. Dahan-dahan, inangat niya ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi nito. "Minsan, akala ko sapat na ang pera para ayusin ang lahat ng bagay," bulong ni Avelino. "Pero ipinakita mo sa akin na ang mga pinakamahalagang bagay sa mundo, pagmamahal, pagtitiwala, at pangalawang pagkakataon, ay hindi nabibili. Salamat, Diwata. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano maging ama ulit. At salamat din," sagot ni Diwata, "sa pagtulong mo sa akin na hanapin ang kapayapaan." Sa ilalim ng papalubog na araw, sa tabi ng dagat na saksi sa kanilang paglalakbay, dahan-dahang inilapit ni Avelino ang kanyang mukha kay Diwata. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo, isang halik na hindi nag-aapoy sa pagnanasa, kundi puno ng init ng pasasalamat, respeto, at isang pangako ng bagong simula. Mula sa di kalayuan, pinanood sila ni Tala. Ngumiti siya. Ang kanyang pamilya ay buo na. Ang kanyang bituin ay muling nagliliwanag. Ang buhay ay hindi perpekto. Magkakaroon pa rin ng mga bagyo. Ngunit ngayon, alam na nila na hanggat magkakasama sila, kaya nilang harapin ang anumang unos. Dahil ang tunay na himala ay hindi ang paglakad ng isang batang napilay. Ang tunay na himala ay ang paghilom ng mga pusong minsan nang nadurog at ang pagkatutong maniwala na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, laging may pagsikat ng araw na naghihintay. At sa dalampasigan ng Batangas, ang kanilang bagong umaga ay nagsimula na. At sa dalampasigan ng Batangas, ang kanilang bagong umaga ay nagsimula na. Maraming salamat sa iyong pakikinig at sa pagsama sa amin hanggang sa dulo ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ramdam ko ang bigat sa aking dibdib, lalo na sa gabing iyon ng bagyo. Inisip ko, paano nga ba maipapakita ang lakas ng isang tao kapag tila ang buong mundo, pati ang kalikasan, ay laban sa kanya? Ang kwentong ito ay isang munting binhi lamang na nag-ugat mula sa mga totoong kwento ng pagsasakripisyo na aking narinig at nasaksihan. Ito ay paalala na sa likod ng bawat bintana, sa bawat tahanan,
ay may mga diwata na tahimik na nagmamahal at may mga tala na naghihintay ng kanilang himala. Nais kong iwan sa inyo ang isang tanong. Kung ikaw si Avelino, sa unang pagkakataon na nakita mong nakatayo si Tala, ano ang una mong naramdaman? Paghanga sa himala o hiya sa iyong pagkukulang? Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang bagyo. Ngunit sana, ang kwento ni na Avelino, Diwata at Tala ay magsilbing isang munting kandila sa gitna ng inyong dilim. Isang paalala na ang pagpapatawad ay posible, na ang pag-asa ay laging naririyan, at ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang magmahal kahit nasasaktan. Kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso, mangyaring ibahagi ang iyong nararamdaman sa comment section sa ibaba. Ang iyong mga salita ay napakahalaga sa amin. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong maabot na puso. Hanggang sa muli nating pagkikita.